Oh, dito tayo, DDS na naman. Oh, sumasakit yung ulo ko mag-isip. Bakit? DDS na naman. Oh, eto mga kababayan. Nag-anunsyo si Pangulong Bongbong Marcos at si Yussi Claire Castro na sapat ang pera para sa mga bagyo, kalamidad. Kaya hindi natin kailangang humingi ng tulong sa ibang bansa. Eto Yun ang sabi ni Yussi Castro. Ayan Palasyo, anong sabi? Palasyo, may sapat na pundo ang Pilipinas, hindi kailangan ng dayuhang tulong. Para sa kalamidad, kasi hindi kurap, may ipon. Alam nyo ang sagot ng mga DDS? Ito, kabubuhan version. Basahin ko lang. Basahin natin ang comment ng mga DDS. Sa dami ng inutang, dapat naman mabuti naman may natira. Sa korupsyon, alam nyo na kung sino ang taga-kongreso, sabi ni Rick, isang DDS. Okay, bumaba kayo dito, Pacific area ng Southern Leyte, no more chit-chat, sabing ganon. Dahil dudugasin ng mga politician yung foreign aid, dudugasin daw. Kaya wala daw gustong tumulong ng mga foreigner sa Pilipinas dahil kukurakutin lang daw. Mga kababayan, ito I will tell you frankly. Balik tayo sa usaping tumulong. Wala po talagang gustong tumulong sa mga nabagyuhan na foreigner kasi bakit? Mga DDS kasi. Mga DDS kasi ang nasa Cebu. Hindi ko naman nila lahat, pero kadalasan dyan DDS. Kung tutuusin dapat si Marcos, hindi naman kayo dapat tulungan dyan Diba? Hindi kayo dapat tulungan dyan. Bakit? Kung nakalimutan ninyo, yung mga dating mayor dyan, ang sigaw nila, bangag, adik, quick leader, bumaba ka na dyan. Nung nilindol, nung binagyo, dapat hindi kayo tutulungan dyan Kasi mga DDS kayo. Kung si Digong at si Marcos pareho utak, wala kayong matanggap na tulong dyan. Binaboy ninyo. Sinabihan ninyong bangag, sinabihan ninyong adik, tapos binagyo kayo, hihingi kay tulong. Pasalamat nga kayo Meron pang weak leader, bangag, adik na pumunta sa inyo at binigyan kayo ng pagkain. Dapat sa inyo, hinayaan kayong mabulok dyan Totoo yan, kung tutuusin. Itanong ninyo kay Gobernador Pam Bariccuatro. Kung anong ginawa ng mga opisyalis sa Cebu kay Marcos. Tinawag na adik, tinawag na bangag, tinawag na weak leader. Tapos nung nagbagyo, sinong tumulong sa inyo? May pumuntang Digong dyan? May lumusot na Sara dyan? Nilunop ang Cebu. Binaha ang Cebu. Maraming nawawala. Maraming natatabunan. Maraming binaha. Nasaan si Sara? Yun ang tanong ngayon. Diba? Tapos ngayon, ultimo yung pondo, sasabihin ninyo, kaya walang tumulong na foreign country kasi nanakawin lang. Putang ina. Kung tutusin, dapat hindi na kayo tinutulungan Kung anong ginawa ninyo kay Marcos, sabihan yung adik, bangag, weak leader. Kung ako si Marcos, hindi ko kayo padalhan ng tulong dyan. Dapat yung mga local government unit ang maghanap ng paraan kung saan nila dinala yung 26 billion dyan. Hindi sana kayo bahain dyan ng ganyan kalala na first ever na nangyari sa Cebu. Kung hindi binulsa nung panahon ni Digong noong 2019, sino mga nakaupo dyan? Utang ina nyo. Tapos pati pondo, sasabihin nyo walang foreign country tutulong kasi nanakawin lang. Kung tutuusin, dapat hindi nga kayo tinulungan. Yan ang totoo. Tinutulungan na kayo. Tapos ang gagawin ninyo, bababuyin nyo pa. Dapat nga hindi kayo tinutulungan Dapat hayaan kayong matakluban ng putik dyan. Mga putik kayo. Huwag magsalita ng payabang. Sisiraan mo ang magandang ugnayan natin sa ibang bansa. Sabi ni Estomio Corpus, putang ina, magandang ugnayan daw. Palusot ka pa sinungaling, sabi niya kay Claire. Kaya walang dumating na tulong galing sa ibang bansa dahil alam nilang kukurakutin nyo lang. Sabi kaya daw walang dumating kasi kukurakutin lang. Alam niyo sa totoo lang,
Simple lang yan, mga kababayan. Kung tutuusin, wala talagang tutulong. Kasi kung ako si Marcos, hindi ko kay padadalhan ng tulong dyan. Di ba ihiwalay ninyo ang Visayas, ihiwalay ninyo Mindanao? Pag nilunok ang Mindanao at Visayas, wag kayong humingi ng tulong sa Luzon, tang ina nyo. Wala namang nagawa, idol nyo. Wala nga. Pero napakulong lang naman niya si Digong. Yung idol daw namin, walang nagawa. Alam mo, sa totoo lang, Hungry Man Vlog, mag-live ka na lang. Wala ka bang views? Nandito ka sa akin. Tapos mamaya, iko-content mo ako. Dapat sa'yo, sinisipa ka. Wala kang kwenta. Sabagay, dagdag views ka nga lang. Di ba? Alam nyo, kayo mga vlogger na mga DDS na nagbablogger-bloggeran, I will tell you frankly, mag-aral muna kayo. Nakakahiya kayo bilang vlogger. Nakakahiya kayo. Kung nag-vlog lang kayo para kumita, putang ina, magtinda ka ng kamuti Q at barbecue. Kikita ka pa. Pero kung nag-vlog ka para lang sa kumita ka, putang ina mo, tas bobo ka, wag mo nang ituloy yan. Diba? Kumukuha ng content yan, Mamarya Fe, katulad ni Upir yan. Diyos mio, Marimar. Walang mga views. Kung saan may mga nagla-live, doon sila titira. Bakit? Walang views. Hindi suportado ng kapwa DDS vlogger. I will tell you frankly, ganito yan. Ang kaibahan ng mga pro-government vlogger at mga DDS vlogger, sa pro-government vlogger, ipopromote ka ng kasamahan mo. Yung mga DDS vlogger, putang ina yan, si Banatbay, si Coach Uli, si Dada, si Bisdak, sino pa? Yung mga matataas na vlogger dyan, never kang ipopromote niyan. Saan kayo maniniwala? Yung mga kaibigan ko yan. Never kang ipopromote ng mga niyan. Tandaan nyo, kapag DDS vlogger, hindi ka tutulungan yan. Experience ko yan kasi bakit? Kaibigan ko yang mga yan. Diba? Hindi ka ipopromote yan. Yan ang kaibahan ng mga pro-government vlogger at mga DDS vlogger. Kasi halos lahat yan, naka-face-to-face ko na yan. Diyos ko, kita nyo sinong mga DDS vlogger dyan na prinumot nila kapwa vlogger? Hindi. Kung vlogger ka na DDS, tas bobo ka, hindi ka ipopromote niyan. Bakit? Ang sabi nga nung dating DDS vlogger, kapag katulad ka kay Banatbay, kay Crisette, kay Sas, kay Maharlika, malaki-laki ang budget mo kasi may utak ka kahit papano. Pero pag vlogger ka ng bugok na hindi marunong mag-research na DDS, wala kang budget, hindi ka nila papansinin. Di ba? Diyos mio, Marimar. Si Hito na Bisdak, sabi ni T.Y. Tigas. Totoo yan mga kababayan. Diyos ko, mga kaibigan ko yan. Kilala ko yung mga yan. Kapag nag-live yan, mag-comment ka sa live niyan. Banatbay, try nyo. Vlogger ka ngayon, 1,000 subscribers, mag-comment ka sa live ni Banatbay. Tignan natin kung i-promote ka, putang ina niya. Hindi kayo po-promote niyan. Sa kapatid ni Banatbay, si Coach Ole, mag-comment ka dyan sa live niyan. Hindi kayo po-promote niyan. Kay Bisdak, isa pa yan. Sino pa? Dada, mag-comment ka kung basahin ka, putang ina, hindi kayo po-promote na mga yan. Ganyan na mga DDS vlogger. Kaya yung mga vlogger na DDS na walang utak, medyo maliit lang, kasi nga yung mga malalaking vlogger, wala din utak. Paano pa yung mga maliliit? Hindi ka talaga ipopromote ng mga yan. Kaya dito sila sa mga pro-government vlogger, tatadtarin ka ng comment para mapansin. Yan ang totoo. Yan ang totoo mga kababayan. Kaya tignan nyo ngayon. Ang sabi ng palasyo, may pondo ang gobyerno pagdating sa kalamidad. Kaya hindi natin kailangan humingi ng tulong sa foreign country. Ang sagot nila, wala naman talagang tutulong kasi nanakawin nyo lang. Sa panahon ba ni Digong, naglabas ba ng pondo ang gobyerno? Para sa panahon ng panahon ng pandemya? Walang nilabas na pondo yun na galing sa Pilipinas. Lahat ng nilabas na pondo nun galing sa utang. Ito I will tell you frankly, mga kababayan.
Yung panahon ni Digong, lahat ng binigay na tulong sa tao noon, utang sa ibang bansa yon na umabot ng 14 trilyon. Ayuda na binigay sa inyo nung pandemic, utang lahat yon. Ni minsan wala kang nakita na galing sa pera ng gobyerno na binitawan nila ibigay sa inyo. Utang yun na iniwan niya na 14 trilyon. Ngayon kay Marcos, taas noo, malakas ang loob na magsabing hindi natin kailangan mangutang sa ibang bansa o humingi sa mga foreign country kasi may pondo tayo. Kaya maraming ayuda nung panahon ni Digong. Mga donation nyo ng China, Canada, Australia, UNICEF, Red Cross, UN, utang pa yung iba nun. Yun. Buti nga kay Marcos ngayon, diniklara. Hindi natin kailangan ng tulong kasi may pondo, sapat. Maraming pera para sa pangtulong. Kay Digong, may narinig kayo nun? Hindi natin kailangan ng tulong. Putang ina, ang daming ang mga tinulong noon ng UNICEF, ng UN, napapanis. Ngayon, buti nga si Marcos may sapat na pondo. Tapos US nagbigay ng $1 million. Ewan ko kung nasaan. Hindi ko nakita yung audit ng $1 million na binigay ng US na yan. Ito ang sabi ni Yosek. May sapat na pondo ang Pilipinas, hindi kailangan ng dayuhang tulong. Binatikos yan ng mga DDS. Ngayon, tanong ko, nasaan ba si Sara Duterte? Nung nilunop ang Cebu, maraming nawawala, maraming namamatay, maraming bahay ang nasira, mga sasakyan, mga ari-arian. Nasaan si Sara? Gusto nyong malaman kung nasaan? Hintayin nyo. Hanapin ko lang. Ito, mga kababayan. Ayan yung Vice President ninyo. Nasa Dunya Chuling. Nasa Dunya Chuling sa Quezon Province. Nag-outing. Kita nyo? Nilunop ang Cebu. Binagyo ang Cebu. Asaan ang Vice President ninyo, mga DDS sa Cebu? Ayan, nag-outing si Sara. Nasa Dunya Chuling, Quezon Province, sa isang isla. Nagawa pang magpa-fire dance ang lola ninyo. Nasa Cagbalite, Mauban, Quezon yan. Ayan kita ninyo. Kita nyo yan? Dunya Chuling, Cagbalite, Mauban, Quezon. Kada na lang may kalamidad. Nawawala. Hindi naman tayo nagtaka niyan. Noon pa naman ganyan. Kita nyo yan? Nagpa-fire dance pa. So anong masasabi nyo yan ngayon? Diba? Sinagip ng mga DDS, hindi pa daw naglandfall ang bagyo. Nasa Mauban, Quezon na si Sara. So hindi pa naglandfall, nasa Mauban, Quezon na siya. Pero alam niyang may bagyong paparating. Pero mas inuna niya ang pupunta at mag-outing. Putang ina talaga. Tignan mo, DDS, sinampal ka na ng katotohanan, kabubuhan, kabugukan at katangahan. Ipagtanggol mo pa rin. Hindi pa nag-downfall ang bagyo niyan. Nag-outing mo na siya. Pero di ba nakita nyo ang Pag-asa? 3-5 days bago mag-landfall ang bagyo, pinapaalam na. Di ba? So hindi pa daw nag-landfall, nag-outing mo na, sabi ng DDS. Kita ninyo kung gaano kay katanga. Sinampal na kayo ng katotohanan, katangahan, kabulukan, kabubuhan, ewan ko lang. Hindi pa naman daw nag-landfall. Kaya pumunta daw muna siya ng Quezon Province. Sige, sabihin natin, November 3, November 4, tumama ang bagyo. Pero, one day ago itong pinost.
na nasa Quezon si Sara. Nakita nyo yung langit, madilim na, ibig sabihin may pabagyo ng papasok niyan. Oh. Ayan ang lalaki ng ulap dagom naman na sa Bisaya ang tawag hindi pa daw naglandfall. So pumunta muna. Ngayon sabihin natin, naglandfall na ang bagyo sa Cebu. Bakit wala pa rin si Sara? Sige nga. Diba? Naglandfall na ang Cebu. Bakit hanggang ngayon wala pa rin si Sara sa Cebu? Sige nga. Tanong ko sa inyo, mga DDS. Wala pa daw landfall ito, pumunta si Sara ng Quezon Province. November 3, 4 ang bagyo. Si Sara pumunta doon October 28, 29 yata. Or November 1, 2. Doon nag-outing kasi undas. Sabihin natin October 30, 31. 3 days, 4 days siya doon. So November 3 and 4 ang bagyo naglandfall. 8 na ngayon. Nasaan si Sara? May anino ba na lumabas sa Cebu? Wala pa rin. Tapos na. Tapos na ang bagyo. Pitsa 8 na ngayon. 4 na, 5 araw nang nakalipas bago sinalanta ang Cebu. May lumabas ba na Sara doon? Nganga. 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 Bakit? Walang mabitbit na box ng DSWD at ibalot sa bag ng Office of the Vice President? Kasi ang DSWD na utakan sila, hindi na na-distribute. Kita nyo yan? Tapos yung tulong ng gobyerno na sapat, sasabihin ni ibabatikusin nyo pa? Kung nanakawin lang ng gobyerno ang tulong ng mga foreign country, edi sana walang pondo pang tulong sa inyo. Diba? Kung nanakawin lang pala, edi sana walang tulong. 1.3 trillion ang pondo ngayon dyan sa Cebu na binitawan ni Marcos. Kung wala, kung nilakaw ni Marcos yan, saan ka hahanap ng 1.3 trillion na pondo pang calamity? Pero ulitin ko, 5 araw na mula nung binagyo ang Cebu, nasaan po si Sara? Nasaan po siya? 5 araw na, pitsa 8 na ngayon. Pitsa 3 po bumagsak ang bagyo. Pitsa 4, wala na mga tao, patay na yung iba. 5, 6, 7, 8 na po ngayon. 4 days to 5 days na, hapon na. Maya-maya niyan, hapon na. 5 araw na. Asaan si Sara? Kita nyo yan? Diba? Kita nyo yan, mga kababayan? Nasa dahig. Putang ina, mas mahalaga pa yung tatay niya na kriminal kaysa sa mga nalunod sa Cebu. Ganyan kasi si Sara. Pag napansin niya na ang mga government or politician sa Cebu dumikit kay BBM, bibitawan na niya yan, tapos magugulat ka sasabihin niya, ubalik pa ka sa Cebu, mga plastic man ang taga Cebu. Ganyan ginawa niya sa Maynila. Ipakita ko sa inyo. Nung dumikit si Isko kay BBM dahil sa proyekto sa Maynila, ang sabi niya, kapagod bumalik sa Maynila. Bakit? Mga plastic, mga tao dyan. Kasi bakit? Dumikit kay BBM, binigyan ng project. Ang sabi, plastic. Ngayon, dumikit si Pam Baricuatro kay PBBM. Sasabihin na naman, babalik ka ng Cebu. Mga plastic, mga taga Cebu. Advance na lang ako mag-react. Kasi yan din ang sasabihin niya. Ganito, katulad niya. Tingnan Tingnan mo Sara, plastic si Isko. Alam niyo, sa totoo lang, ganyan ang sasabihin ni Sara. Ikaw po'y nakuha ng mga taga Manila. Uy, grabe ka, plastic ng mga tao. Diba? Kapoy yun. Diba? Ganyan ang gagawin niya. Simula nung si Isko, kasama siya nung kampanya 2025 election midterm.
Nung dumikit si Isko kay PBBM, sabi niya plastic daw, pagod. Kapagod yung mga taga Maynila, mga plastic mga tao dyan, sabi niya. Oh. Do you think yung Cebu hindi niya sabihin yan? Sa kabila ng pagdikit-dikit ni Pam Baricuatro kay PBBM, do you think hindi niya sabihin plastic si Pam? Nako! Pam Baricuatro. Tingnan nyo, mga kababayan, pag sunod-sunod si Pam dumikit kay PBBM. Ilaw na along the highway and may power na. Daming tulong. Thank you very much, Mr. President. Thank you so much for responding of the earthquake. Man, from the bottom of our heart, we're really grateful for your visit. Do you think anong sabi ni Sara dyan? Sasabihin na naman niya yan. Ayaw ko nang bumalik sa Cebu. Bakit? Mga plastic, mga tao dyan sa Cebu. Gaganyanin na naman niya yan. Kaya napansin niyo isang linggo na mula nung nalunod ang taga Cebu. May pumuntang Sara, wala. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung pareho lang ang utak ni Marcos at ni Duterte, hindi kayo hatiran ng tulong dyan. Tignan nyo, nung napansin ni Sara na nandyan si Marcos lagi at kasama si Pam Baricuatro at ang mga taga Cebu local government, hindi na siya nagpakita. Bakit? Mga plastic. Gaganunin niya yan. Unahan ko na kayo. Ganyan ang ginawa niya sa Maynila. Nung dumikit si Isko, kasi tinanggap ni Isko ang project ni Marcos dyan sa Pasig Esplanade. Sinabihan niyang si Isko, plastic. Kaya do you think yung taga Cebu ng mga local government, Pam Baricuatro, yung mga kapatid ni Pam, yung mga local, itong mga nagsasalita dito, do you think hindi niya sasabihin plastic yan? Sasabihin yan, pagod na ako dyan sa Cebu, mabalik pa kaya mga plastic, mga tao diya. Kaya tignan ninyo, 5 days na nakalipas simula nung binagyo. Nakita nyo, nandyan si Sara? Nga. Ulitin ko, kung pareho lang ang utak ni Marcos at ni Digong, hindi kayo hatiran ng tulong dyan. Hindi nga kayo binisita ni Sara eh. Sigaw kayo ng sigaw DDS. Pero yung tinawag ninyong DDS, hindi kayo binalikan. Yan ang totoo. Gumising na kayo, mga tanga.